Welcome to Heart with Mama Colleen. At ngayong oras na ito, meron na po tayo makakausap. Buena mano ngayong taon, ngayong 2024, itago natin siya sa pangalang Joy. Joy to the world. 27 years old. Hello, Joy! Hello po, Mama Colleen. Happy New Year! Happy New Year din po. Ayan, kumusta ka, Joy? Tagasan si Joy? Probinsya po kami ng pero dito po ako ngayon sa Valenzuela po, sa kuya ko po. Anong probinsya mo? Antique po. Antique. Bisaya, lagi day. Wait, parang iba din po, ma'am. Iba yung pagkabisaya sa Antique. Batiin mo naman yung mga Opo. taga-Antique. Pwede po wag na daw, baka malaman po kasi. O sige, wag na. Hindi, yung mga ano lang, in general ba? In general. Kung batiin mo yung mga taga-Antique sa iyong dialekto. Sa aming salita po namin. Yes po, yes po. Mayad nga adlawan sa tanan. Mayad nga adlawan. Hello po sa inyo. Anyway, Joy, kumusta ang bagong taon Yes, mo? Nagpaputok ka ba? Wala po. Wala. Ayaw mo Wala na po maputukan. tapos na po. Oo, delikado. Opo, mahirap na po. Mahirap na. Di ba yan nga ang paalala ni Mama Colleen nitong mga nakaraan? Na kapag tayo po ay magpapaputok, better be sure, wag na lang. Para kumpleto pa rin yung ating 10 mga daliri. O di ba? Kumpleto pa ba yung mga daliri mo, Joy? Kompleto pa naman. Kompleto pa naman. Mabuti naman. Si Joy ay may Opo. asawa o single? Single na po, ma'am. Single Live-in na? partner lang po. Single. So, hindi pa married. Opo. Kumbaga, nagkaroon ng live-in. Hindi po. Nagkaroon ka ng live-in partner, Opo. tama? Yes po. May anak kayo? May anak po kami, 1 taon pa lang po. 1 taon. Ayan, sige, Opo. Joy. Sabi mo, meron kang pinagdadaanan. Gusto mong ipagpag ngayong taon na ito. Speak from your Yes heart. po, ma'am. Okay, ano bang kwento ni Joy? Go. Kasi 8 years po kami. Tapos since nag-aaral po kami, naging kami. Mhm. Tapos, ngayong October lang po kami naghiwalay dahil po may third party, 2 po. May third party, ba't di ka nakiparty? Ayaw ko. Sana nakiparty Inayaan ko ka. na lang po. 2 pa sila. Ayan. Opo. Hindi naman puro babae. May isa kasing not babae. Ha? Sugar daddy. So, ano siya, chick boy? Pwede sa chick, pwede sa boy. Yeah, parang 2 po sila. Teka lang, Inayaan ko na po. kailan kayo naging kayo? 2015 po. 2015. So, that's Yes po. 8 years. Magna 9 years, Yes tama? po. Yes po, ma'am. Okay. Kailan siya unang nagloko? Anong taon? 2020, nagloko po siya, ma'am, pero bumalik po siya sa akin kasi that time na yun ako nakipaghiwalay pero nagbalikan po kami. Okay. Paanong pagloloko yung unang instance na yon? Yung 2020? Kasi parang palagi po kami nag-aaway tapos nung time na parang wala siyang respeto. Kaya sabi ko sa kanya, if ever ganun ka, maghiwalay na lang tayo. Tapos yung may naging babae siya, tapos doon ko sabi, sige, go na lang pag ganun. Tapos nakipagbalikan siya. Okay. Tinanggap ko na lang din po ulit. Sa Po? unang pagkakataon na naghiwalay kayo, that is because wala siyang respeto. Tama? Yes po, ma'am. Opo. Paanong parang walang respeto? Kasi nung time na kasama ko yung mga magulang ko, yung parang palagi siyang galit kasi ganito daw, pagod daw siya, antok daw siya. Kasi ano nga po siya, security po. O yung aso nagagalit. Madami po kasi aso dito. May tao ba dyan? Sabi mo sa tao, Ako lang po. shoo, shoo. Yung, Sa labas po yan. ma'am. oo, sa labas. So anyway, may issue siya sa magulang mo, tama ba? Hindi, parang kumbaga hindi siya that time marunong makisama. Kaya parang nainis ako na syempre pamilya ko yun, dapat magpakita siyang magandang ugali, ganun. Tapos Paano yung hindi dahilan niya sa akin, pagod daw po siya. Paano hindi marunong makisama? Like, paano yung trato niya? Yung hindi siya masyadong namamansin ng time na yun, tapos nagmamadali siyang umuwi, ganun po. Oh, artista. May attitude. Pero Pero wala naman hindi siyang... ko po yun kasi sabi niya pagod po siya. Hindi, pero kahit na, 'di ba, kailangan may respeto ka pa rin sa magulang mo, Opo. 'di ba? So,
Paano? Hindi niya, dinadaanan niya lang yung magulang mo? Wala ba siyang Eh, kasi issue? nung time po, kasi yun, ma'am, ano po kami gumagala. Tapos nung time na yun, sa out lang niya po sa duty, antok daw po siya, kailangan niya na umuwi. Mm. Eh di sabi ko, mamaya na lang kasi kasama natin yung nanay ko. Tapos parang galit po siya sa akin. Pero humingi naman siya ng sorry, kaya inayaan ko po. Isang beses lang yun? O maraming beses? Opo, isang beses lang. Isang beses lang po. Kasi nung time na yun, patago pa yung relasyon ko namin. Oo. Eh, akala ko ba kasama mo yung magulang ninyo? Yun yung first time na nagkita po sila, ma'am. Kumbaga parang sa'yo, first time na Oo. nga lang silang nagkita, ganun pa yung naging ugali niya. Yes po. Oh, so ang dahilan niya, pagod lang daw siya. Opo. Pero hindi, di ba kapag ka first time nga, dapat magpabibo ka? Yun nga po, mami. Pero parang sa akin kasi nung time na yun, syempre parang, sige, baka, intindi ko baka ano to, kasi nag-joting nga po naman buong gabi, di ba? Pero ito bang unang situation na to na sundan? Hindi na po, ma'am. Kasi nung nag-away kami, tapos nagbalikan, parang hindi na, ngayon lang na ulit kasi umuwi ako ng probinsya ng anak. Yun na, nag-impisa talaga siya dito. Yung unang nung unang pagkikita niya at ng magulang mo, may anak na, buntis ka na nun? Hindi po, ma'am. Nabuntis ako 2022, last year. So very very mababaw lang talaga yung 2020, no? Parang very petty. Opo. Oo, parang although para sa akin din kasi kapag ganyan na naging patago, tapos first time nagkita, sana man lang talaga nag-extra effort, 'di ba? Although again, given naman na baka pagod lang talaga. So anyway, Kaya nga po. kailan yung sumunod na problema? Ngayong October po, nag-1 year old yung anak namin. Pero kumusta pala siya sa mga pamilya mo? I mean, nung after okay niya, na po, okay ma'am. na. Oo. Okay na po, ma'am, kasi naayos ko rin usap ko yung ganito. Parang inano ko siya, pinaglaban, yung ganun. Tapos ngayon, ganun lang po gagawin niya. Parang sobrang sakit. Paano sinabing pinaglaban? Ayaw ba ng magulang mo sa kanya? Opo, nung una, pero sabi ko, ganun lang talaga siya, pero mabait ko siya, ganun. Baka introvert, mahiyain. Opo, mayayain ko siya, hindi siya masyadong vocal, ganun. O kumbaga parang, ano yan nami-misinterpret natin yung mga introvert. Parang, ang tingin natin sa kanila suplado, tingin natin sa kanila Opo. hindi marunong makisama. Ang totoo, napapangibabawan lang sila ng pagkahiya. Tama, mali? Tama po, ma'am. Oo. Pero hindi naman Pero siguro... ngayon parang pinatunayan niya po na ganun siya. Parang, kumbaga, imbis na ayusin niya yung sitwasyon, parang mas lalo niya ngayon pinalala. Ganun. So, ibig sabihin, hindi talaga siya introvert. Gulo, di ba? Kasi, Yeah. kasi parang feeling mo, kaya siguro siya hindi ganon ka-okay sa magulang mo dahil may ginagawa talaga siya behind your back. Correct? Yes po, ma'am. Ganun, Okay. opo. Paano mo na-discover na meron siyang babae at meron siyang Kasi, lalaki? Kasi ganito po, ma'am, umuwi siya ng October 6 kasi yung usapan namin, umuwi muna siya ng March, 5 months yung bata bago niya inuwian. Kasi umuwi ako May. Kasi doon nga po ako mga anak sa probinsya. Tapos umuwi siya ulit March. March yun umuwi siya. Tapos bumalik siya 12 days lang siya doon. Bali, 5 months na yung bata. Sabi niya, babalik doon siya. Sabi ko, opo. Kasi birthday ng anak pagka October, uuwi siya pero itang gastos kami. Di bumalik siya dito sa Maynila. Pero nung March na yun, sila na pala ng sugar daddy niya to. Mayaman to kasi yun. Tapos nung October, umuwi siya October 6. Tapos nung October 8, birthday ng anak namin, tapos tinyag po. October 10, hiniram ko ng cellphone niya kasi umiiyak po yung bata. Itahiram mo na sa bata. Ayaw niya ibigay yung cellphone niya, tapos inagaw ko. Tapos pinagat ko yung kamay niya, nabitawan niya. Yun, kinuha ko. Yun pala, may iba siyang account ginagamit. May kagatang nagana pa nga. Opo, kasi inaagaw niya sa akin. Ayaw niya ibigay. Ayaw mong ibigay Tapos, Opo. bakit paano ka napunta doon sa Facebook account niya na napatunayan mo may ibang account siya kung ang gagamit naman pala yung bata? Hindi kasi ayaw niya ibigay. Parang mas curious din ako na bakit ayaw niya ibigay. May sikreto ba tong sa cellphone? Yun pala yung isang account naka-online dun sa messenger niya po. So binuksan mo Tapos dun ko nakita kaagad-agad. na, opo. Kasi alam ko yun pag ganun, may sikreto yun pag ayaw niya ibigay. So, on that moment, na-discover mo, ano yung naging reaction mo?
Wala, hindi ako nagalit. Nung parang sinabihan ko lang siya na, bakit? Sabi ko, hindi ka ba nahiya sa anak mo? Bakit? Ganun lang, hindi ko siya sinaktan or what. Na parang naano ako, natulala na bakit niya nagawa, ganun. Anong sabi niya? Bakit daw po siya mahiya? Tapos parang hindi siya sumasagot. Bakit Tapos ako mahiya? O bakit nga naman daw? wala siyang sagot man. Tapos doon lang siya sa labas umiinom po. Ako pumasok na ako. Tapos yun, natinignan ko yung mga message nila. Doon yung nakita ko na ni-screenshot yung babae yung account niya. Isa na, gamit mo ba to? Sabi ng babae. Sabi niya, hindi. Ginagamit ko lang yan sa anak ko pag tumawag. Tapos doon na ako nakikita na may mga tikinini sinisend yung babae. Oh. So, sino yung babae? Katrabaho ba to? Kasama niya po sa trabaho ko, ma'am. Security din po. Pero may anak doon po. May asawa din? Wala naman. Hindi ko alam kasi sabi niya, may asawa din yung babae, naghiwalay din dahil sa kanya. Tapos yung babae, may anak din po isa. Ay, dalawa, isa. Di ko lang po sure. Aba, parang proud pa siya ha. Na may naghiwalay ng dahil. Ma'am, tapos pinagmamalaki niya pa sa akin. Paano niya pinagmamalaki? Yung sinasabi niya sa akin na kahit pagod daw ilong ng babae, ganito daw yung Wow. babae. Sabi ko, bakit niya sasabihin sa akin? Bakit yung effort ko hindi niya nakita? Ang kapal na mukha ah. Kahit pango yung Sobrang babae. as in. Opo. Kahit pango yung babae, kumbaga parang pinatulan pa rin niya, ganon? Sino ba Opo, parang sa akin kasi yung pinagmayabang niya dun sa babae, parang sex yung basihan niya. Ganun po. Sino ba kamukha niyang lalaki na yan para makapagpangu-pangu siya dyan? Sino kamukha niya? Hindi, may tsura naman po, ma'am, pero May tsura naman. wala namang gwapo sa manluloko. Ganon yung pag hindi mo masagot ang diretso. Anong itsura niya? May itsura naman po siya. Wala ba May siya tsura po, sa may itsura, sa may itsura. May itsura. Lahat naman tayo may itsura. O, diba? Opo. Hindi lang ma-figure out kung ano. Teka. Tawagan uli natin si Joy. In fairness nakaka-joy kakausap. Ganun yung pag hindi mo masagot ang diretso, anong itsura ng jowa mo? May itsura naman. O kaya, mabait naman. O kaya, marunong naman makisama. Pa? Wala. Sabi ko, pag di natin masagot ng diretso kung anong itsura ng partner natin, mga ganun yung mga sinasabi natin. Mabait naman. Marunong Pero makisama. ngayon ako nagsasabi po, ma'am, ano siya yung ma-appeal. Ma-appeal. Maganda pa katawan. Yeah. Hindi siya maganda katawan, pero may itsura siya. Alam mo, in fairness, no, kapag naka-uniforme yung isang lalaki, minsan nakakapogi din talaga yun, no? Aminin mo, pag naka-outfit siya ng kanyang outfit security guard, medyo nai-in-love ka. Yes po. Napaka-oo Pero ka. hindi na. Hindi naman. So anyway, yung babae niya, katrabaho niya, security guard din. Opo, ma'am. So during lunch break ba nila may nangyayari? Maybe nung mga siguro kalagitnaan ng September, parang nag-board kasi doon malapit ng babae sa trip na pasukan nila. Parang nagkasama sila doon. Parang yun yung pagkaalam ko po. So proud pa talaga si kuya na meron siyang babae, ibang babae. Sobrang proud po, ma'am, kasi pinapakausap niya sa mga barkada niya ngayon. Sobrang proud, hindi niya nga inisip yung anak niya. Ngayon, ilang buwan or taon na sila nung lady guard na yun? Hindi, ma'am, bago pa lang po. Like kahapon lang. October, September po. Hanggang kailan nitong December? Ngayon lang po, last year. Kasi 2024 na ngayon. I mean, hanggang kailan sila? Or hanggang ngayon sila pa din? Sila pa rin po, ma'am. Pinaglalaban niya kahit yung anak niya matitiis niya hindi makita. Oh. Eto naman, yung si Boy, paano mo nasabi na sugar daddy? Nakakausap ko din po, ma'am. Pero sabi ko, problema na niya yun. Kasi yung medyo mataas kasi sa buhay, antas sa buhay, nakakaangat, kumbaga mapera. Nakakaangat, nasa second floor siya, nasa ground floor ka. Opo. Sa parking lot ng po ako. Literal pala, no? Sa parking lot, Opo. hindi man ako umabot sa ground floor. Pero, Yung pagkakalam ko po kasi siya, doktor. talaga? Yes po. Pero maybe may edad na din po siya, mga 50 plus or 60 plus. Saan nagtatrabaho? Doon sa building na binabantayan ni... Dito sa, opo.
sikat yun sa Quezon City, pero wag ko na po sabihin kasi nakakaya Eh, naman. sabihin mo, charot. Joke lang, wag na, wag na. Oo. Anyway, Medyo sikat na hospital po, ma'am. pero dun din kung saan siya nagtatrabaho, tama? Opo. Pero ngayon tinanggal na po sila eh. Tinanggal yung babae, tinanggal siya. Parang siya umuwi na ng probinsya. Bakit sila tinanggal? Yung lalaki nag-voluntary resign para hindi matanggal yung babae. Yung babae daw pinatanggal. Ano, bawal ba yun sa kanila? Bawal po yun, ma'am, yung magkarelasyon sa isang trabaho. Siyempre, nagsiselos yung daddy. Ang nagpatanggal si Sugar Daddy. Yes po. Bakla yung Sugar Daddy. Yes po. Gaano sila katagal? Sa Tagalog po, ma'am, last year naging sila December 2022 nung nasa probinsya ako. Kapanganak ko pa lang noon, 2 months pa lang yung bata. Paano mo nasabi na Sugar Daddy itong si Doktor? Kasi galing mismo sa doktor, ma'am, nagkakausap po kami lately. Teka lang, paano kayo nagkausap? Ganung parang, Kasi- kung tutuusin, mali din siya na pumasok siya sa may karelasyon na. Parang po, kasi yung kapatid ng lalaki doon na ngayon nagtrabaho sa Sugar Daddy, tapos yung katrabaho niya, yung guard na isa doon na nagsabi ng lahat, parang sinabihan na gusto ko siya makausap. Doon nagsimula nag-usap kami. So, Tapos, siya parang ang hindi naman nag-reach, kasi tigilan yung lalaki ko. siya yung nag-reach out. Opo. Ano yung goal niya para makausap ka? Ang goal niya ba para mag-sorry? Parang, wala po, ma'am. Parang inopen lang niya lahat about sa relasyon nila ng lalaki. Kumbaga, lahat ng perang pinapadala sa amin, sustento galing pala po sa kanya. Pati yung ginastos sa birthday ng anak namin, galing pala sa kanya. Ganun. So, anong ginawa mo? Nagpasalamat ka ba? Sabi ko, nagpasalamat ako, ma'am. Pero sabi ko, kung ayaw mo talaga tigilan yung lalaki, salamat sa nagtulong mo sa anak ko. Pero yun pala yung kapalit tatay niya. Teka lang, parang ang goal nito ni Doktor, para sabihin sa'yo na FYI akin na lang yung asawa mo kasi ako yung nagsustento, ganyan, or para mag-sorry. Gusto ko lang ma-clarify yung part na to. Hindi po siya, ma'am, nag-sorry po. Hindi siya nag-sorry. Parang yun lang sabi niya. Kasi sabi ko din naman, hindi yan titigil yung tatay ng anak ko kasi alam niyang nahuhututan kanya ng pera. Sabi niya daw po, hindi laman daw sa kanila nangyari na, kumbaga may nangyari sa nabayaran siya. Parang nagkarelasyon na po sila. So, nagsasabi lang siya, nagre-report lang siya sa'yo. Hindi naman para makiusap na bitawan mo na yung lalaki para kanya na lang yung lalaki. Hindi po, ma'am. Kasi yung sa amin, sirang-sira na po yung sa amin ng tatay na anak ko. Sobrang sira-sira na po. Kasi nung time pa lang na bago yun, nagmakawa ako sa kanya. Sabi ko, isipin mo naman yung bata, 1 year old pa lang para mapagdaanan niya ng ganun. Tanggapin ko lahat ng ginawa mo para mabuo lang tayo. Tapos hindi niya ako, sinisin lang niya ako, hindi siya nakikipag-usap, ni sorry, ni wala. Parang kumbaga, iniwan kami na questionable. Pero nung umalis siya bago bumalik dito sa Maynila nung October 13, nag-usap pa kami. Sabi niya, kami daw pipiliin niya. Ako naman, umasa na gano'n. Tapos pagdating niya dito sa Manila, yung sa babae pala siya nakikipag-ayos. Anyway, Tapos yung pinagmamalaki ng babae po kasi, hindi daw po kami kasal. di wow. Sabi ko sa kanya na lang. Anyway, ngayon, it's clear to say na wala na kayo, wala na rin sila nung doktor, sila na nung lady Sila pa guard. rin po, ma'am. Sila pa rin. Sila pa rin yes. So parang, Sila ng babae, sila ng doktor, pero siya sa probinsya siya ngayon. ang sinasabi mo ngayon, si Ako doktor, lang nagparaya. kaya nagme-message sa'yo, number 1, para sabihin na sila pa rin, number 2, para mag-report at magsumbong at naghahanap ng kakampi. Tama ba? Parang ganun na din po. Uy, ayos Naghanap ng kakampi sa legal pa na partner Okay. Yan yung nila, ma'am, hinahawakan nilang dalawa na hindi daw po kasi kami kasal. Okay. So anyway, ano ba ang gusto mong itanong kay Mama Colleen? Ano ba ang gusto mong mangyari? Yung sa akin po kasi ganito, nasa probinsya po kasi siya, tapos wala siyang trabaho, kumbaga sustentado lang siya. Sa akin lang naman, sustentuhan niya yung bata, wala na akong pakialam sa amin na relasyon, tapos na kung tapos, kasi yan yung gusto niya, wala nang balikan. Yung sa akin na lang, magpakama siya sa anak niya. Di wag mong pigilan si doktor, sulsulan mo si doktor na magbigay pa ng sustento kay boy para maambonan ka din.
Wala na. Hindi po, ma'am, yung sabi ko kasi sa kanya, magtrabaho siya. Kung nagkumukuha siya ng pera doon sa doktor, sa kanya na, basta yung sa bata, pag ano niya, paghirapan. Kung gusto nga nung loko, easy money. Kung bigyan siya ni Ayun nga po, doktor, ma'am, kasi yung sabi niya kasi po sa akin, ano daw po, pagpakahirap pa daw po ba siya? oo naman, kasuhan mo. RA 9462. Hindi, eto na, no, seryoso, no. Ang habol mo na lang sa Opo. kanya, sustento, tama, mali. Opo, sustento na lang po. Karapatan mong ihabol Ayoko na din yun. po. Oo, ayaw mo na rin. Opo, Bakit? pero nakakahiya, no? May masyado nung nakakahiya, masyado ng kadiri yung nangyayari. Para ang gulo na ng sitwasyon. Doon pa lang sa park, binastos na niya ako. Correct. So, in short, bibitawan mo na siya. 'Di ba? Opo, sigurado Ayaw mo na opo. sa kanya. Sigurado ka na kasi Ayoko na. meron na siyang chick, meron pa siyang boy, 'di ba? Kadiri nga naman Yes talaga. Kumbaga ayaw mo na makisali sa sausaw-suka na ginagawa niya. Pangalawa, Opo. wala talaga siyang respeto sa iyo. 'Yun ang klaro dito. Wala po. Kasi Yes po. pangatlo, hindi ka talaga niya mahal. Kasi kung talagang mahal Hindi ka talaga. niya, 'di ba? I mean, at least alam mo Opo. na 'yon. Oo. Ang tanong na Opo. lang is gusto mong habulin siya para sa sustento sa bata. Kasi lalo na ngayon na Opo. 1-year-old yung bata, maraming pangangailangan. Ikaw ba ay Opo. Tapos breastfeeding? ginagatas pa yung bata, ma'am. So, formula na siya, tama? Pa? Formula na siya? Opo, kasi simula nung pinanganak dun, formula na siya, hindi siya dumidi sa akin. Tapos, nanay ko nag-aalaga. Diaper pa yan. Mga vitamins Opo. pa, mga vaccines pa, gatas pa. Opo. Oo. So anyway, ang maganda dito, naging klaro sa'yo na wala nang third chance sa inyong dalawa. Wala na po, sobra-sobra na po yun. Tama, buti na lang. Tama yan, bawal maging martyr sa 2024. Huwag Diba? na. Wala na. Tapos na po, ma'am. Opo. Kumbaga, tama yan, gumraduate ka na at tama yan Opo. na ang focus mo na Ayoko lang. na din mag-overthink. Yun, no? Actually, hindi ka na nga nag-overthink eh. Nilalatag niya na nga sa'yo, binibida pa niya eh. 'Di ba? Kaya nga po, ma'am. Kumbaga Opo. mayabang pa siya eh. So, tama yan. Bitawan mo na kung ano man yung nararamdaman mo para sa kanya. Yan yung regalo mo sa sarili mo ngayong 2024. Pero yung sa bata, tama rin na ihabol mo yan. Kumbaga, pag-graduatein mo siya sa kung ano man yung meron sa inyong dalawa, pero wag mo siyang pag-graduatein sa kung ano man yung dapat na obligasyon niya sa bata. So, anong pwede mong gawin? Pwede mong takutin, ate. Kasuhan mo ng RA 9262 or VAUC. Okay? Para sa bata. Opo. Pwede mong kasuhan yan. Pag hindi ka nagsustento, kakasuhan kita. Pwede kang magpatulong sa barangay, sa VAUC office, at magpatulong kung ano ba yung mga pwedeng gawing paraan, yung steps by steps. Okay? Opo, ma'am. Yun na lang yung gawin mo. Kasi, again, hinahabol mo, hindi yung sustento para sa iyo, kundi yung sustento para sa bata. Kasi obligasyon niya yun. Hindi porke parang may sugar daddy na siya, hindi na siya magtatrabaho. Again, Tapos hindi naman po ako umasa sa kanya kasi 5 months pa lang yung bata, nagtrabaho na ako para matulungan niya daw po siya. kahit na hindi ka umasa, ang ano pa rin, may obligasyon siya, yun. The moment na Opo. bumuo siya ng bata sa'yo, o kahit kanino pa yan, may obligasyon na po siya na dapat niyang pangatawanan. Nasa batas po yan. Okay? Yes, So, pwede opo. siyang kasuhan sa Opo. ganyan. Kahit hindi kayo kasal, kahit ikaw live-in lang kayo, again, ang usapan dito, yung bata. Yung obligasyon niya sa bata. Ngayon, when it comes to legal po, na more legit na legal advice, pwede kang pumunta sa VAUC office na matatagpuan sa inyong barangay o sa inyong munisipyo. Pwede kang lumapit sa PAW, sa Public Attorney's Office, para mas magaidan ka sa tamang proseso kung paano mo gagawin na habulin yung sustento para sa anak ninyo. Okay po? Yes po, ma'am. Thank you po. Welcome. Ayan. Pero ate, meron ka pa bang message? Parang just to letting go, yung sama ng loob mo, meron ka pa bang mensahe na wala siya? Tawagan uli natin, bebe ko. Ka-winner sa mga katulad po ni Joy na ganito po yung situation. Again, meron kang kakampi sa batas. Pwede kang magreklamo sa VAUC office. Kahit hindi kayo kasal, oo, as long as
meron siyang obligasyon na dapat sa bata, pwede po siya makasuhan pag hindi niya po ginawa yung obligasyon niya sa bata. Again, that is under RA 9262. Alright. So, Ate Joy, Yes po. meron ka pa bang mensahe para kay ex? Ayusin niya na lang po buhay niya. Baka sana sa huli hindi niya pagsisiyan lahat ng ginawa niya, hindi siya makarma. Kausapin Yun mo na siya. lang po. Oo, kausapin mo siya. Kung kaharap mo siya ngayon, kunwari face to face, kaharap mo siya ngayon, kausapin mo siya. Go. Para sa, sabihin ko na lang po, tapos na po kami, wala nang balikan. Lahat na yun, nakaraan na sa bata na lang, magpakatatay na lang siya, gawin niya na lang yung part niya bilang tatay. Sana balang araw, hindi malaman ng anak niya yung ginawa niya na hindi sa iya kanila. Well, sa pakikinig ko sa'yo, Ate Joy, mukha namang okay ka na. Sa pakikinig ko sa'yo, parang na-let go mo na at natanggap mo na talaga. And I would like to congratulate you. Kasi Thank you po, ma'am. 'di ba, kung tutuusin, napaka-baby pa ng baby mo. Kung tutuusin, mahirap yung pinagdaanan mo. 'Di ba? Kasi parang imagine yung thinking na bakit hindi ako naging sapat sa partner ko. Binigay mo naman ang lahat. Yung thinking na okay lang sana kung pinagpalit ako sa isa eh. Kaya lang sa dalawa pa ako pinagpalit. At hindi lang sa babae, kundi pati lalaki, 'di ba? Pero nanatili kang strong. Yung naririnig kita eh. Iba yung aura mo sa akin eh. Hindi yung aura na mabigat, alam mo yun? Hindi yung aura na parang nagsisisi ka. Hindi yung aura na parang may gusto mo pang magmakaawa. Walang ganong aura. So, Wala. Kasi ma'am, sobra na yung pagtitiis na ginawa ko sa kanya nung dito sa Maynila, nag-apply ako tumulong nun. Tapos ganun lang gawin niya. Grabe. correct. So, Parang tama lang. Okay na din po ako. Opo. Correct. Salamat. Congratulations. Sana Thank you tularan ka ng iba pa nating ka-winner na nakikinig ngayon. So, yun lang. Thank you Maraming po. salamat, Joy. And Thank yun na you po, lang. ma'am. Habulin mo na lang yung dapat mong habulin sa kanya para hindi dahilan yung may sugar daddy siya, di na siya magpapakahirap. Again, whatever it is, kailangan niya magsustento para sa bata. Alright? Yes po, ma'am. Maraming salamat, Joy. Happy New Year. Thank you po, ma'am Rafael. Happy New Year din po. Ingat ka palagi and keep on praying. Alright? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Thank you po. God bless. God bless too. Ayan. Thank you. Thank you. Ka-winner, yan po ang kwento ni Joy. Kwento ng pagising sa katotohanan. Kwento na we deserve a better. If someone doesn't treat you right, kung yung taong ito hindi ka tinatrato ng tama, hindi ibinibigay yung pagmamahal na deserve mo, tama lang na bitawan mo na yan. Because everybody deserve better. Huwag nating hayaan na tratuhin lang tayo ng less. Huwag nating hayaan na mamamalimos lang tayo ng pagmamahal. Kasi again, we deserve better. We deserve more. So thank you for waking up. Kasi yan po ang pinakamagandang regalo mo sa sarili mo. Yung pahalagahan mo yung sarili mo. Yun yung pinaka-best gift na dapat na matanggap mo. At ikaw lang din ang magre-regalo niyan sa sarili mo. Ka-winner, once again, yan po ang kwento ni Joy, 27 years old, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Heart 91.7